your status, Mando? We're under... Nagsisimula ang kwento maraming taon matapos bumagsak ang Evil Galactic Empire ngunit nananatili pa rin ang anino nito. Ang mga dating warlord ay nagkalat sa iba't ibang bahagi ng kalawakan, tahimik na binubuo ang kanilang mga plano at naghihintay ng tamang pagkakataon upang mabawi ang lahat ng nawala sa kanila. Upang matunton at mapigilan sila bago pa sila muling makapagtipon, ipinadala ng New Republic ang kanilang pinakamabisang sandata, ang Mandalorian kasama ang cute ngunit may angking kapangyarihan na si Grogu. Samantala, sa loob ng isang war room, nagtipon ang mga natitirang miyembro ng dating empire. Ang namumuno sa pagpupulong ay ang warlord na si Simon. Plano niyang taasan ang tribute ng kanilang mga nasasakupan upang muling mapalakas ang kanilang hukbo. Ngunit may isang malaking problema. Unti-unti nang nauubos ang yaman at supply ng imperyo, kaya imposibleng maisakatuparan ang kanyang plano. Ngunit ayaw makarinig ni Simon ng anumang pagtutol kaya agad niyang pinatay ang isang opisyal sa harap ng lahat. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi sa natitirang mga tauhan na humanap ng solusyon sa halip na magreklamo. Ilang sandali lamang ang lumipas, biglang umalingaw-ngaw ang alarma. May isang hindi inaasahang bisita ang nakapasok sa kanilang barko. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang Mandalorian. Nang makarating kay Simon ang balitang iyon, agad siyang nataranta at tumakbo sa elevator upang makatakas. Ngunit pagdating niya roon, pinasabog ng Mandalorian ang pintuan ng elevator at agad na nilamon ng naglalagablab na apoy ang buong pasilyo. Samantala, ipinamalas rin ni Grogu ang kanyang pambihirang kakayahan. Ginamit niya ang kanyang abilidad upang mapahinto ang isang makina. Nagtago siya sa tamang oras habang mabilis namang tinapos ng Mandalorian ang natitirang banta. Hop on. Sabay silang sumugod patungo sa dalawang higanteng war machine habang iniiwasan ang walang tigil na pag-atake ni Simon. It would get him. Not yet, sir, but we will. Sa pagkakataong iyon ay nakatakas si Simon. Bago siya umalis ay nag-iwan siya ng mga bomba sa buong pasilidad. Habang ilang segundo na lamang ang natitira bago ang pagsabog, pinasabog niya ang escape pod ni Simon sa himpapawid. I know. I need to get the shot. Ligtas na nakabalik sina Mando at Grogu sa kanilang sasakyan. Ngunit pagbalik nila sa base ng New Republic, ibang usapan na ang naghihintay sa kanila. Hindi man lang nagdiwang ang kanilang commander na si Colonel Ward. Kinilala niya ang tagumpay ng Mandalorian ngunit agad din niyang ipinaalala na nabigo siyang makakuha ng mahalagang impormasyon dahil sa pinaslang niya ang warlord sa halip na dakpin. Ayon sa kanya, hindi paghihiganti ang kanilang layunin. Ang pinakamahalagang misyon ay alamin ang plano at pigilan ang pag-usbong ng panibagong imperyo. Pagkatapos nito, dinala niya ang Mandalorian sa isang inayos na Imperial ship. Doon niya ibinigay ang panibagong misyon. Isang misteryosong warlord ang kailangang hanapin, ang maalamat na si Commander Coin, na kilala rin bilang Ace of Staves. Ngunit napakahirap ng misyong ito dahil wala ni isa mang nakakaalam ng tunay niyang mukha, at karamihan ay naniniwalang matagal na siyang patay. Halos wala silang mapaghugutan ng impormasyon kaya tila imposibleng simulan ang paghahanap. Sa kabila nito, nagbigay ang commander ng isang kakaibang plano. Inutusan siyang magtungo sa Nal Hutta upang makipagkita sa makapangyarihang mga Hutt. Ayon sa kanila, sila lamang ang may kakayahang magturo kung nasaan ang misteryosong target. Ngunit syempre, walang libreng pabor sa kalawakan. May kapalit ang kanilang tulong. Hinihiling ng mga Hutt na iligtas muna ang kanilang pamangkin na kasalukuyang bihag ng isang mapanganib na sindikato ng krimen sa Outer Rim. Kailangan itong gawin ng mabilis, tahimik, at walang nakakaalam. Nang tanungin kung sino ang kailangang iligtas, isang pangalang kilala sa buong galactic underworld ang lumabas. Siya si Rotta the Hutt, ang nag-iisang natitirang tagapagmana ng kilalang crime lord na si Jabba the Hutt.
Makalipas ang ilang sandali, pumasok sila sa isang bagong planeta, at dalawang armadong sasakyan agad ang humarang sa kanila at humingi ng kanilang pagkakakilanlan. Kalmadong sumagot ang Mandalorian na inimbitahan siya ng magkambal na pinuno ng lugar. Kaagad nawala ang tensyon. Habang naglalakad sila sa loob ng base, hindi pinapalayo ng Mandalorian si Grogu. Bagamat sila ay mga panauhin, alam niyang hindi iyon nangangahulugang ligtas na sila. Sa loob ng council chamber, malugod siyang binati ng magkambal na pinuno. Agad niyang tinanggap ang misyon na hanapin ang kanilang pamangkin na si Rota the Hutt at ibinigay ng magkambal ang eksaktong lokasyon nito. Ang susunod nilang destinasyon ay ang Shakari System, isang lugar na napakalayo sa sakop ng New Republic. Pagdating nila sa lungsod, bumungad sa kanila ang isang lungsod na tila nabubuhay sa ilalim ng takot at karahasan. Tahimik silang naglakad sa mga lansangan hanggang sa huminto ang Mandalorian sa isang maliit na tindahan ng pagkain. Sobra ang ibinayad niya at pagkatapos ay nagtanong ng isang simpleng pangalan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng tindero at mabilis siyang itinaboy. Naglabas pa ng dagdag na salapi ang Mandalorian at sa pagkakataong iyon ay nakuha niya ang impormasyong kailangan niya. Sinundan niya ang direksyong ibinigay hanggang makarating siya sa isang gladiator arena. Doon niya nakita ang mandirigmang si Rota, ang pamangkin ng The Hutt na kanyang hinahanap. Katatapos lamang ni Rota sa isang brutal na laban. Umaalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao habang ang kanyang kalaban ay hindi na muling nakabangon. Pagkatapos ng laban, tahimik na pinuntahan ng Mandalorian si Rota sa kanyang selda at inalok itong iligtas. Ngunit mariing tumanggi si Rota. Ayon sa kanya, isa na lamang ang natitira niyang laban. Kapag natapos iyon, mababayaran na ang kanyang utang kay Lord Janu at tuluyan na siyang magiging malaya. Habang nag-uusap ang dalawa, si Grogu naman ay kumukuha ng pagkain ni Rota. Sa likod ng kanyang mabagsik na reputasyon ay isa pala siyang mabuting nilalang. Buong buhay siyang ikinumpara sa kanyang ama, ngunit ngayon ay mas gusto niyang makilala bilang isang hinahangaan kaysa kinatatakutan. Matapos marinig ang kanyang kwento, ipinagpatuloy ng Mandalorian ang kanyang investigasyon. Binalikan niya ang tindero at binanggit ang pangalan ni Lord Janu. Halos mawalan ng lakas ang matanda sa sobrang takot. Pero ibinigay niya pa rin ang lokasyon ni Lord Janu. Pagdating ng Mandalorian sa lugar, tahimik niyang binanggit ang pangalan ni Lord Janu. I'm looking for Lord Janu. Sa isang iglap, nanahimik ang buong silid. Ngunit sa halip na sumagot ang mga ito, agad na sumiklab ang isang matinding bakbakan. Ngunit bago pa niya makuha ang impormasyong kailangan, dumating mismo si Lord Janu. Sa isang pribadong silid, magiliw siyang nakipag-usap sa Mandalorian. Inalok niya ito ng droga, upuan sa kanyang mesa, at maging ng permanenteng kasunduan upang sumapi sa kanyang organisasyon. Ngunit tumanggi ang Mandalorian. Sa halip, inalok niyang bilhin ang kalayaan ni Rota kapalit ng malaking halaga ng pera. Ngunit hindi pumayag si Janu. Para sa kanya, mas mahalaga ang huling laban ni Rota kaysa anumang salapi, lalo na't halos buong Shakari ay tumataya na sa kanyang kamatayan. Dito napagtanto ni Mando na walang balak si Janu palayain si Rota kaya paglabas niya ng silid, sinabi niyang wala nang mapayapang paraan upang tapusin ang misyon. Kailangan na nilang gawin ito sa marahas na paraan. Nang gabing iyon, tahimik na bumalik ang Mandalorian sa lungsod at nagtungo sa selda ni Rota. Nagising si Rota habang sinusubukan ng Mandalorian buksan ang selda. Ngunit ayaw pa rin niyang sumama. Kaya inihayag ng Mandalorian ang balak ni Lord Janu na patayin siya kinabukasan sa arena, ngunit hindi pa rin siya naniwala. Sa halip ay sumigaw pa siya upang tawagin ang mga gwardya. Napuno ng usok ang buong selda at nawalan ng malay ang Mandalorian. Pagmulat niya ng mata, wala na ang kanyang mga sandata. Nasa loob siya ng isang mahabang lagusan habang umaalingaw ang sigawan ng napakaraming tao. Sa dulo ng lagusan ay isang napakalaking coliseum. At sa kabilang panig ng arena ay naghihintay si Rota. Si Grogu naman ay nakakulong sa isang bakal na hawla na nakabitin sa itaas ng arena. Agad na nagsimula ang labanan. Hindi nagtagal ay nasukol niya si Rota. May pagkakataon na siyang patayin si Rota ngunit hindi niya ito ginawa. Sa halip, binitiwan niya si Rota at kusang sumuko. Malinaw ang kanyang mensahe. Panalo si Rota. Kaya ibigay ninyo ang kalayaang ipinangako sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si Lord Janu. Sinabi niyang malaya na si Rota. Malaya na siyang mamatay. Nagsigawan ang buong arena at may mga pulang laser barrier na nagselyo sa buong lugar. Kasabay nito, bumukas ang malalaking tarangkahan at nagsilabasan ang mababangis na halimaw.
Hindi nagdalawang isip ang Mandalorian at ibinalik ang sandata kay Rota. Dalawa lamang sila laban sa 8 mababangis na halimaw. Ngunit wala ni isa sa kanila ang umatras. Naging maayos naman ang kanilang pagtutulungan. Sa gitna ng labanan, may isang maliit na nilalang na may kuryente ang kumapit sa buntot ni Rota. Agad niya itong inihagis patungo sa laser barrier. Sumabog ang nilalang at nasira ang depensa ng arena. Dahil dito, nakatakas ang mga halimaw. Kumalat ang mga halimaw sa buong Coliseum at nagsimula silang umatake sa mga nanunood. Nagdulot ito ng matinding stampede habang nagsisigawan at nagtatakbuhan ang mga tao upang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa gitna nito, ninakaw ni Rota ang isang lumilipad na sasakyan at agad na tumakas. Hindi naman nagpahuli ang Mandalorian at si Grogu. Hinabol nila si Rota habang mabilis na umiilag sa trapiko at makikitid na daanan ng lungsod. Sa tamang sandali, dumating si Zeb sakay ng kanilang barko. Agad silang sumakay kasama si Rota at mabilis na nakatakas palabas ng planeta. Nang makalayo sila sa panganib, inalis ng Mandalorian ang mga posas ni Rota. Habang papasok sila sa hyperspace, sinabi niyang kailangan na nitong makipagtulungan. Doon tuluyang nagsalita si Rota. Inamin niya ang totoong dahilan kung bakit gusto siyang iuwi ng kanyang tiyuhin at tiyahin. Dahil siya ang tagapagmana ng kanyang ama at balak nila siyang patayin. Tahimik lamang na nakinig ang Mandalorian. Mayroon siyang mas mahalagang misyon. Hanapin si Commander Coin. Ngunit may sinabi si Rota na talagang nakakagulat. Ayon sa kanya, ang taong hinahanap ng Mandalorian ay walang iba kundi si Lord Jono mismo. Si Lord Jono pala ang dating Imperial Commander na kilala bilang Commander Coin. Ginagamit lamang nito ang kanyang sindikato sa Shakari bilang panakip sa tunay nitong operasyon. Hindi nagsalita ang Mandalorian, ngunit hindi rin niya itinanggi ang posibilidad. Agad niyang pinaikot ang barko pabalik sa Shakari. Pagdating nila, napansin nilang napapalibutan ang buong compound ni Jono ng napakaraming stormtroopers. Sa loob ng compound, naghahanda na si Jono. Inaayos niya ang kanyang mga tauhan sakaling dumating ang Mandalorian. Ngunit habang nagbibigay siya ng utos, bigla niyang nakita ang Mandalorian na nakatayo na sa harap nila. Sumabog ang matinding bakbakan. Habang tumatakas si Jono, nagmistulang impyerno ang buong compound. Hindi nagtagal, naabutan niya si Jono bago pa ito tuluyang makatakas. Matapos siyang mahuli, mabilis silang lumabas ng compound kasama si Zeb. Kaagad silang hinabol ng mga stormtroopers. Habang tumatakbo, inutusan ng Mandalorian si Rota sa radyo na ihanda ang barko. Ngunit hindi marunong magpalipad ng barko si Rota. Kaya sa halip, si Grogu ang kanyang tinuruan kung paano ito paandarin. Ngunit sa halip na simpleng paandarin ang barko, paulit-ulit na napipindot ni Grogu ang mga missile launcher. Sa kabutihang palad, nakasakay pa rin silang lahat bago pa sila maabutan ng mga kalaban. Good job, buddy. Paglabas nila sa atmosfera ng planeta, maraming Imperial fighter ships ang humabol sa kanila at walang tigil na pinapaputukan ang kanilang barko. Agad na inutusan ng Mandalorian si Zeb na alisin ang limiter ng makina. Biglang bumilis ang kanilang sasakyan. Mabilis niyang pinaikot ang barko hanggang sa siya na mismo ang humahabol sa isa sa mga fighter ship. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya ito tuluyang napabagsak sa kalawakan. Pagbalik nila sa kampo, nanahimik ang buong base nang makita nilang bihag na nila si Lord Jono. Ngunit hindi na naman natuwa si Colonel Ward. Ayon sa kanya, hindi na naman niya sinunod ang utos. Si Rota lamang ang dapat nilang dalhin. Hindi si Jono. Ngunit ipinaliwanag ng Mandalorian ang buong katotohanan. Si Lord Jono ay walang iba kundi si Commander Coin. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ng Mandalorian sina Rota at Grogu sa tabing dagat. Sa unang pagkakataon matapos ang sunod-sunod na labanan, naging payapa ang lahat. Naglakbay sila sa isa pang planeta upang pansamantalang magtago at ayusin ang kanilang barko. Nagdala ang Mandalorian ng grupo ng mga alien technician upang dagdagan ang bilis nito. Habang inaayos ang barko, napansin ni Rota ang kakaibang samahan ng Mandalorian at ni Grogu. Sinabi naman ng Mandalorian na may paparating na barko para sunduin si Rota. Patuloy siyang hahanapin ng kambal kaya kailangan niyang mawala muna. Bilang pamamaalam, ibinigay ni Rota kay Grogu ang huli niyang mga merienda.
Tahimik at simple lamang ang kanilang paghihiwalay. Ngunit hindi nila alam, may nagmamasid na pala sa kanila. Kinagabihan, habang inaayos pa rin ng Mandalorian ang barko, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa dilim. Agad niyang itinago si Grogu at mga alien technician at isinara ang lahat ng bintana. Naghintay lamang siya ng tamang sandali. Ngunit nang magsimula silang kumilos, nagsimula na rin ang tunay na pag-atake. Hinabol niya ang sumalakay ngunit nahulog siya sa isang patibong at tinamaan ng napakalakas na kuryente. Dahan-dahang bumaba ang spaceship. Nagpadala pala ang kambal ng isang bounty hunter upang hulihin ang Mandalorian. Mula sa kanyang pinagtataguan, walang magawa si Grogu kundi panoorin habang dinadala ang Mandalorian sakay ng barko. Nang magkamalay ang Mandalorian, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakagapos sa loob ng isang selda. Pumasok ang bounty hunter at muling pinadaluyan siya ng mataas na boltahe ng kuryente bago pa man siya makapagsalita at pagkatapos ay tahimik na umalis. Samantala, si Grogu ay naghanda at isinuot ang kanyang maliit na baluti. Umalis siya kasama ang 3 alien technician para iligtas ang Mandalorian pati ang isang alien technician na nabihag din. Sa kabilang banda, nakarating na ang bounty hunter sa planeta ng Kambal na Hutt dala ang bihag na Mandalorian. Hindi nagtagal, nakarating na rin si Grogu at ang iba pang mekaniko. Tahimik silang umakyat sa bundok at dumaan sa makitid na lagusan ng imburnal upang palihim na makapasok sa loob ng kuta. Sa loob ng palasyo ng Kambal, kinaladkad ang Mandalorian sa harap ng 2 pinuno. Sinabi nila na kailangan niyang pagbayaran ang pagsira sa kanilang kasunduan. Pagkatapos ay sa pilitan nilang tinanggal ang kanyang helmet at nagsimulang kutsain siya. Hindi pa sila kontento. Sinabi pa nilang sisiguraduhin nilang unti-unti nilang dudurugin ang kanyang kalooban bago siya tuluyang mamatay. Ipinakita rin nila sa kanya si Rota, na noon ay kasalukuyang pinahihirapan. Sinadya nilang ipaalam sa Mandalorian na ang lahat ng pagdurusang iyon ay kasalanan niya. At kapag natapos na sila kay Rota, si Grogu naman ang susunod. Ilang sandali pa, itinapon nila ang Mandalorian sa isang napakalalim na hukay. Biglang umatake ang mga mababangis na nilalang na nagtatago sa ilalim ng tubig. Sunod-sunod siyang sinalakay mula sa iba't ibang direksyon. Wala siyang ibang ginawa kundi lumaban para mabuhay. Nalampasan niya ang unang bugso ng pag-atake. Ngunit hindi pa doon natapos ang bangungot. Isang nakalalasong snake dragon ang dahan-dahang umangat mula sa ilalim ng tubig. Napilitan siyang magtago sa likod ng malalaking ugat ng puno. Habang gumagapang siya sa mga ugat, nahanap niya ang kanyang helmet. Pagkatapos ay bigla siyang tumalon pababa at buong lakas na isinaksak ang kanyang sandata sa higanteng halimaw. Matindi ang naging sagupaan. Unti-unting nanghina ang snake dragon ngunit sa kasamaang palad ay nakagat si Mondo. Sa tamang sandali, nagpasabog si Grogu ng isang bomba mula sa lagusan. Napakalakas ng pagsabog na yumanig sa buong lugar. Agad nakita ni Mondo si Grogu at mabilis silang tumakas patungo sa kagubatan habang hinahabol sila ng mga tauhan ng kambal. Hindi nagtagal, narating nila ang kanilang maliit na sasakyan. Ngunit ang problema, napakaliit nito para magkasya ang Mandalorian. Kaya sinabi niya kay Grogu na sumakay na lamang habang siya ay mananatili upang harapin ang mga kalaban. Wala na rin siyang anumang sandata. Kaya inagaw niya ang baril ng unang sundalong nakaselubong niya bago tuluyang naglaho sa gitna ng kagubatan. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, ngunit nagsimula nang umepekto ang lasong dulot ng kagat ng snake dragon kanina. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na lamang siyang bumagsak. Habang wala siyang malay, ilang nilalang ang papalapit na upang tapusin siya ngunit agad itong nilamon ni Grogu nang walang pag-aalinlangan. Hindi pala siya umalis. Hindi niya iniwan si Mondo. Sinubukan niya itong hilain ngunit hindi niya kaya. Kaya tinakpan niya ito ng mga dahon upang maitago sa mga kalaban at nanatili siyang nagbabantay. Lumipas ang ilang araw. Paulit-ulit na naghahanap si Grogu ng pagkain at tubig. Nakakita siya ng isang lumang bumagsak na sasakyan kung saan may malapit na pinagkukunan ng tubig. Pumupuslit din siya sa isang maliit na kubo upang magnakaw ng isda para ipakain sa Mandalorian. Ngunit hindi pa rin ito nagigising. Sa huli, gumawa si Grogu ng isang silungan at ginamit ang kanyang abilidad upang maitulak si Mondo papasok sa silungan. Sa isa sa kanyang pagpunta sa kubo, nahuli siya ng matandang may-ari. Ngunit sa halip na magalit, binigyan pa siya nito ng mas maraming pagkain. Tahimik silang nagkaunawaan. Biglang dumating ang bounty hunter kasama ang kanyang malalobong halimaw na ginagamit sa pagsubaybay.
Naamoy ng halimaw si Grogu na nagtatago mabuti na lang at nilinlang ito ng matanda sa pamamagitan ng amoy ng isda. Kaya hindi napansin ng bounty hunter ang presensya ni Grogu. Pagkaalis ng hunter, sinabi ng matanda ang mensaheng ipinahatid ng bounty hunter. Sinabi niya kay Grogu na kasama nito ang Mandalorian at kasalukuyan silang hinahanap ng kambal. Sinabi niya rin na nakagat ang Mandalorian ng Snake Dragon kaya malubha ang kalagayan nito ngayon pero sa halip na ibunyag sila ay tinulungan pa sila nito. Gumawa siya ng isang espesyal na gamot para labanan ang lason ngunit nagbabala siyang maliit lamang ang posibilidad na gumana ito. Agad na bumalik si Grogu at maingat na ibinuhos ang gamot sa ilalim ng helmet ng Mandalorian. Walang nangyari sa una. Pagod na si Grogu kaya humiga na lamang siya sa tabi ni Mando. Nang magising siya kinabukasan, nakatayo na ang Mandalorian. Matapos siyang makarecover, bumalik silang dalawa sa lumang bumagsak na barko. Isa-isa niyang sinuyod ang bawat silid. May ilang nilalang na biglang sumalakay mula sa dilim ngunit mabilis niya itong pinabagsak. Sa wakas ay narating nila ang cockpit. May sapat pa palang enerhiya ang barko upang makalipad. Sandaling naisip ng Mandalorian na gamitin ito upang tumakas. Ngunit nagbago ang kanyang isip. Alam niyang habang buhay silang hahabulin ng kambal kung tatakas lamang sila. Mas mabuting tapusin na ang lahat ngayon din. Kaya buong bilis niyang ipinalipad ang lumang barko diretso sa kuweba ng palasyo ng kambal. Come on. Binasag nito ang pangunahing pasukan habang walang tigil siyang nagpapaputok. Magkasama nilang nilinis ang buong compound at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. Hanggang sa mapaharap ang Mandalorian sa dalawang higanteng combat machine. Halos walang epekto ang kanyang mga putok. Samantala, umakyat si Grogu sa isa sa mga makina at palihim na pumasok sa loob nito. Nagtagumpay siyang mapahinto ang makina ilang sandali bago ito makapagpaputok sa Mandalorian. Nilagyan naman ng Mandalorian ng maraming pampasabog ang ikalawang makina. Pagkatapos ng pagsabog, pumasok siya sa silid ng kambal. Nagmakaawa ang dalawa para sa kanilang buhay. Ngunit biglang lumitaw ang bounty hunter. Sumiklab ang matinding laban sa pagitan ng Mandalorian at ng bounty hunter. Habang nangyayari iyon, pinalaya naman ni Grogu si Rota. Tinangka ng isa sa kambal na pigilan siya. Ngunit pagkamulat ni Rota, agad siyang lumaban. Samantala, ginamit ni Grogu ang kanyang kapangyarihan upang pakalmahin ang mabangis na lobong halimaw ng bounty hunter. Sa wakas ay nakakita ng pagkakataon ang Mandalorian. Ginamit niya ang isang sandatang may kuryente upang maparalisa ang bounty hunter. Kasabay nito, walang tigil na inatake ni Rota ang kanyang tiyuhin hanggang sa bumigay ang sahig. Sabay na nahulog ang tiyuhin at ang bounty hunter. Sa huling segundo, sinagip ni Grogu si Rota gamit ang kanyang abilidad. Muling lumitaw ang Snake Dragon. Naghahanda itong lamunin ang kambal habang nakatakas ang bounty hunter. Kasabay nito, dumating ang mga barko ng New Republic. Ang mga alien technician ang nagdala sa kanila sa lugar. Agad na iniutos ni Colonel Ward ang pagsisimula ng pag-atake. Isa-isang bumagsak ang mga fighter ship. Nagsimulang gumuho ang mga gusali. Mabilis na pinasabog ng Mandalorian ang isang bahagi ng pader upang makagawa ng daanan. Sabay-sabay silang tumalon palabas habang nilalamon ng apoy ang buong silid. Dumating si Zeb at agad silang nailikas palabas ng planeta. Pagbalik nila sa kampo, ipinaliwanag ni Colonel Ward ang buong katotohanan. Matagal na palang lihim na nagbibigay ng impormasyon ang kambal sa Galactic Empire. Dahil sa tagumpay ng Mandalorian, buong galang siyang sinaluduhan ni Colonel Ward. Pagkatapos ay nilapitan ng Mandalorian si Rota. Sinabi ni Rota na nais na niyang maglingkod sa New Republic. Agad naman siyang sinamahan ni Zeb upang kunin ang kanyang bagong uniforme.
Samantala, muling bumiyahe sa kalawakan ang Mandalorian at si Grogu. Sa unang pagkakataon, hinayaan ng Mandalorian si Grogu na humawak sa manibela ng kanilang barko. At dito nagtatapos ang kanilang kwento.